Muli akong tumingin ay nakita akong apat ng dalawang malalaking bundok na tanso. Pula ang mga kabayong humihila sa unang karwahe. Kulay itim naman sa pangalawa. Mga kabayong kulay puti at ang sa pangatlo. At mga kabayong batik-batik ang sa pang-apat. Itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan ng mga karwaheng ito? Sumagot siya, ang mga iyan ay ang apat na hangin ng himpapawid na nagmula kay Yahweh na Panginoon ng buong daigdig. Sumagot siya, ulitin ko guys, ang mga iyan ay ang apat na hangin ng himpapawid na nagmula kay Yahweh na Panginoon ng buong daigdig. Ang hila ng mga kabayong kulay itim ay pupunta sa hilaga. Sa kanluran naman ang hila ng puti at sa timog naman ang hila ng mga batik-batik. Nang lumabas sa mga kabayong may batik-batik na pula, sila'y nagpipiglas upang siyasatin ang mundo, ang daigdig. Kaya sinabi ng anghel, sulong! Siyasatin na ninyo ang daigdig at gayon nga ang ginawa ng mga ito. Walang ano-ano isinigaw sa akin ng anghel. Ang puot ni Yahweh ay pinayapa na ng mga kabayo nagpunta sa Babylonia. Pansinin niyo guys. Grabe mangyayari sa daigdig. At sinabi niya dito yung hangin ay ang apat na espiritu na siyang papatay sa mga tao, na siyang magpaparusa para mawala ang puot ng Panginoon. Dati, kapag may nagkasala, katulad ng ginawa sa panahon ni Joshua, no, may nagkasala doon, si Kohat ba yung Korah? Something ganun. Ano ba yun? Basta isa sa mga tribo, nagkasala. Hindi na walang galit ang Panginoon hanggat hindi pinatay nagkasala. For the wages of sin is death. Ano ba yan? Ang slang ko naman, joke lang. For the wages of sin is death, guys. Kaya, kung wala si Lord Jesus, guys, baka matagal na tayong wala sa mundo. Tagal na tayong napatay dahil sa kasalanan. No? Dati, pag nangalunya lang yung tao, binabato agad hanggang mamatay. Diba? Si Susana, inakusahan na nangangalunya. Gusto agad patayin. Buti na lang may Lord Jesus Christ tayo at nasa time of grace pa tayo. Pero mas malala ang magiging punishment ng tao na nasa time of grace na namatay na hindi kilala si Lord o kilala si Lord tapos napunta pang impyerno. Grabe yung sasapitin nila. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ng social media ay very rampant. Kahit yung mga nasa bukid, di ba? FB. So it's very impossible na hindi nila makikilala o malalaman o maririnig ang pangalan ng Lord Jesus Christ sa buong mundo. Posible yan, guys. Malaman man nila o hindi pa din sila excuse sa paghatol ng Lord Jesus Christ. Sumagot siya, ang mga iyan ay ang apat na hangin na himpapawid na nagmula kay Yahweh. The breath of God. The Holy Spirit. The four angels. Diba? Yun yung magpaparusa. Ang kahulugan ng pagpuputong, pansinin nyo guys, igagather ng mga anghel ni Lord, north, south, east, west, ang mga taong pinili niya. No, igagather ng mga anghel. Dito, mapabasa natin sa Zacarias chapter 6, na dito ay ang apat na anghel, hindi nag-gather guys, kundi may dalang punishment, papatay. Sa pagkakaintindi ko, during after the rapture, baka yun doon na yung maghahasik na sila ng lagim, doon na sila papatay. Sa north, south, east, west, pinaparusahan. Pinapatahimik nila, tinatanggal ng mga anghel ni Lord yung puot niya, nararamdaman sa pamamagitan ng pag-fulfill ng punishment o sumpa para sa mga tao. Yan. Ang kahulugan
ng pagpuputong kay Josue. Sinabi sa akin ni Yahweh, puntahan mo sina Heldai, Tobias at Jedaias na kasama ng mabihag na dinala sa Babylonia. Pagkatapos tumuloy ka kay Hosias na anak ni Sifanias. Kunin mo ang kanilang mga handog na pilak at ginto at gawin mong korona para sa pinakapunong paring si Josue na anak ni Jehozadak. Sabihin mo sa kanya na narito ang isang tao, ang pangalay Sanga. Pangalay Sanga. Pansin ninyo guys. Wait lang guys ha. May napansin ako eh. Okay. Ito yung nakita ni Zacarias na ano guys na vision. Diba? Nakita niya olibo na may mga sanga. Sinabi niya dito, bakit may dalawang sanga ng olibo na magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Ulitin ko guys. Bakit dito sa Zacarias 4, chapter 4, verse 12, bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Yung sanga na yun guys, ay gagamitin ng Panginoon Jesus Christ. At si Josue ay binansagang sanga. Sabi niya dito, pagkatapos tumuloy ka kay Hoseas na anak ni Sifanias, kunin mo ang kanilang mga handog sa pilak at ginto at gawin mong korona para sa pinakapunong paring si Josue na anak ni Jehozadak. Sabihin mo sa kanya, narito ang isang taong ang pangalay Sanga. Diba? Ang tao guys talaga sanga talaga ng Panginoon Jesus Christ. Apart from the Lord, pag umalis tayo kay Lord Jesus Christ guys, apart from the Lord, hindi tayo makakabunga ng maganda. Hindi din magiging pangulong pari si Josue kung hindi siya sanga ng Panginoon. Naalala ko yung sinabi ko sa inyo, yung paulit-ulit, yung tiyahin kong isang sanga, nasa puno siya, isa siyang sanga. At bigla siyang talagang nag-bend yung puno at hinulog siya dun sa hukay. So, pag wala, yun nga, ang puno, yung nag-anoint sa sanga, kahit hindi ka importante, dumi mo, madami kang ginagawang mali, kasalanan, at weak sa iyong paningin, tapos pinili ka pala ni Lord, bigla kang, ba't ako pinili? Hindi naman ako ganito, bla bla bla, hindi ako marunong, bla bla bla, bakit ganon? No, siguro si Josue, madami din siya mga katanungan na ganon, bakit Lord? No? Pero dahil yun nga, ay ginabayan, pinasukan din siya ng Holy Spirit ni Lord, kaya naging malakas din si Josue at sinunod ang gusto ng Panginoon. At sinabi niya dito, tutubo siya mula sa kanyang kinalalagyan at ipatatayo niya ang templo ni Yahweh. Templo ni Yahweh. Maglilid po si Josue. Siya nga ang magtatayo ng templo, uupo sa trono at manunungkulan bilang hari. Tutulungan siya ng isang pari at maghahari sa kanila ang mabuting pag-uunawaan. Ang korona ay mananatili sa templo bilang pag-alala kina Heldai, Tobias, Jedaias at Hoseas. Mga guys, may iniwan silang legacy sila Tobias. Book of Tobit. Magsisipa rito ang mga taong taga-malayong lupain upang tumulong sa pagtatayo ng templo ni Yahweh. Sa gayon, mapapatunayan ninyong isinugo nga ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. No? Kapag lahat ng kanyang sinasabi ay mangyayari. At kaya sinabi niya, kaya't mapapatunayan ninyong isinugo nga ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang lahat ng ito kung tutuparin ninyo ang kanyang mga utos. So, napakalaki talaga na nagagawa ng pagsunod ng batas ng Panginoon. Kasi kapag natuwa si Lord, you will be filled by the power of the Holy Spirit. No? Makakagawa ka ng mga bagay na mga supernatural, na beyond human understanding, na hindi nagagawa ng tao, guys. Hindi nagagawa ng normal na mga tao.
At so yun nga, yun yung last chapter nga pala natin, no? Chapter 6.